Hello, good evening po sa lahat. Pilipinas po, ito pong balita regarding po sa ating what we call breaking balita Pilipinas at saka latest balita po ito regarding po sa mga what we call, siyempre of course, controversial balita sa what we call ating mga leader sa Pilipinas po. Ito po yung balita galing po sa Inquirer Network po. So basahin natin ang balita. House dismissal of impeached Raps versus Marcos Sen affecting BP Sara case. Yan po ang title ng ating balita. So, basahin natin ang laman. Manila, Philippines po. Inquirer. The reason presented by the House Justice Committee to dismiss the two impeachment cases against President Ferdinand Marcos Jr. could affect the welcome the new corrupt complaints against the Vice President Sara Duterte, which are expected to be deliberated in the coming weeks. Legal experts and minority lawmakers said on Thursday that the committee majority, who are a part of the pro-administration bloc, lowered for the president and wrongly and premature appeal to strict standard of evidence, deciding that the impeachment complaints against Mr. Marcos did not meet the sufficient and substantive requirements for the process to continue. Yan po ang balita regarding po sa kaso ng ating what we call Presidente Bongbong Marcos po. Tuloy po tayo. The two complaints were filed separated by the lawyer Andre De Jesus, endorsed by the Pusong Pinoy Representative Jit Nisay, and by Bagong Alyansa Makabayan Bloc, endorsed by the Makabayan Bloc. The Teachers Representative Antonio Tenyo Cabrera, Representative Sara Ilago, and Makabataan Representative Rene Co. Yan po ang balita regarding pag-file ng kaso ng ating Pangulo Bongbong Marcos po. So, dito naman tayo sa dagdag balita. Siyempre, istorya po ito sa galing po ng balitang Billionaire po. So ito ay came from the news with PS Kosole po. So puro ito balita ay galing po sa Billionaire News. So kayo na po ang manghusga kung ano makita ninyo. Siyempre, kailangan tuloy sa inyong mata dahil ng picture na to ay isom natin at saka kayo na mag-react kung ano yung ma-observe, makita. So, ito yun. I-pin natin ang isom natin. Yan, zoom na. So, nakita natin to. So, nakita natin yan ha. Oh. Yan sa gitna, yan ang logo ng Billionaire Newscaster. So, isom natin yan. I-play at saka isom natin. So, kayo ang husga kung ano inyong na-observe regarding po sa maong photo video po. So, i-play natin na regarding yan. Ito na. Sinasum ko na po. Yan. Yan. Yan na po. Obserbahan niyo sa what we call in right portion ng ating Pangulo. Medyo makapal ang damit. Sa mababa lower portion ng stomach right side po. Yan po ang itsura sa balita. Dahil nga kung ano ang damit niya, bakit hindi yata nakaplansa o ano yung balagta sa right portion ng damit, bakit makapal masyado.
Yan po, nakasom na yan ha. So kayo na ang mag-react, mag-komento sa balita na to dahil galing po ito ng Billionario Newscaster. Yan po. So, ito, yan ang posture ng ating presidente nga sa iyang bagong kuha na balita. Oh. Baba natin konti. Ito po yung likod niya. So, mayroong hinarangan tayo. Yan. Sa likod niya, mayroon pong nakalagay po. So nakita ninyo sa right portion po, sa left portion po, ayan po ang malaking bukol po. O yan o. So, makita ninyo ang sitwasyon ng ating presidente na medyo makapal ang damit dahil something different between the normal dahil nga sa damit na to ay makapal. So, yan po. Yan na po. So, nakita nyo yung damit. Yan. Masyadong makapal. So, masyadong stomach, what they call, na iba. So, ibalik natin. Yan po. Isum natin. Yan po. So, medyo na iba. So, balik pa ito ulit. Yan. So, sa kaliwa niya na. Balik natin ulit. So, yan po. So, kayo na po ang mag-komento kung ano yung na-observe regarding po sa ating Pangulo ng Republic ng Pilipinas, kung ano ang kalusugan sitwasyon sa mga ngayon. So, thank you again sa aking mga followers ko po. So, God bless everyone. Mag-ingat po dahil nga ang ating kalusugan yan po ang tinatawag na ating wealth po. Kapital sa ating buhay is our health. Kaya mag-ingat. Of course, mga amigo-amiga, thank you again. God bless everyone. Don't forget to